Ano na ngayon ang mangyayari sa atin? Patay na marahil ang guro ngayon. Hindi man lang natin siya nadamayan sa paghihirap niya. Anong klase tayong mga alagad? Dapat tinulungan natin siya. Hindi tayo karapat-dapat na tawagin mga disipulo ni Kristo. Para tayong mga dagang takot na nagtatago sa isang lugar. Tulad tayong mga aso na pahagang buntot na nagtakbuhan. Mga wala tayong silbi. Pinabayaan natin ang Panginoon. Hindi man lamang natin siya na ipagtanggol. Nakakaya tayo lahat, mga kapatid. Tayong minahal. Naruga. Nagpalasakit sa atin ang guro. Puro tayo mga tuwa! Meron pa ba tayong buka na iharap sa ating Inang Maria? Meron pa ba? Sino yan? Si Juan! Kamusta na, guro? Nasaan na ang Panginoon? Wala na siya. Patay na siya. Panginoon! Bakit kailangan mo yung sila? Bakit? Panginoon! Nagkatotoo nga. Ito'y nangyayari na. Paano na tayo ngayon? Ano na ang mangyayari sa ating mga pagpapagot? Ano pa ang kabuluhan ng lahat? Ngayong patay na nagpasimuno. Pero may sinabi siya. Muli siyang mabubuhay pagkatapos ng 3 araw. May pag-asa pa tayo. Juan, napakababaw mo. Basta ang alam ko, tapos na ang lahat. Marahil, panahon na siguro para kalimutan natin ang kabaliwang ito. Wag! Wag! Baka mga sundalo yan. Sino yan? Tres! Parusahan ng Diyos. Pinagkaila ko siya. Pinagkaila ko. 3 beses. Tulad ng sinabi niya. Ako pa naman ang pinagkatiwalaan niya. Napakayabang ko. Tuwing babanggitin niyang papatayin siya, lagi ko silang sabing ipagtatanggol ko siya. Pero, itong nagawa ko sa kanya kanina, daig ko pa si Judas. Traidor ako! Traidor ako, Andres! Huwag mo sisihin ang sarili mo, Mano. Si Judas pa rin ang may kasalanan. Siya ang puno at dulo ng lahat. Pahit ang traidor na yan. At mabuti pang huwag na siya magpakita sa atin. Hindi na siya darating. Mga kasama. Patay na si Judas. Nagbigti. At pagsapit ng ika-3 araw, dumalaw sina Maria Magdalena, Maria at Marta, mga kapatid ni Lazaro, sa libingan ni Jesus. Dito muna kayo.
Bakit ho kayo umiiyak? Kinuha po nila ang aking Panginoon. Hindi ko po alam kung saan nila dinala. Sinong Panginoon ang inahanap mo? At bakit ka lumuluha? Ginoo, kung kayo po kumuha sa aking Panginoon, ituro niyo po sa akin kung saan niyo sa dinala. Kukunin ko. Maria? Guro! Guro! Huwag mo akong hawakan. Sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip sabihin mo sa aking mga kapatid na ako'y aakyat sa aking Ama. Hindi kahibangan ang sinasabi ko. Nabuhay ng muli ang Panginoon. Nakausap ko siya. Bakit ayaw niyo maniwala sa akin? Ikaw, Pedro. Juan. Kayo ang higit na malapit sa... at pinagkakatiwalaan ng guro, di ba? Pati ba kayo hindi rin kayo naniniwala? At bakit hindi magpapakita ang Panginoon sa akin? Nandoon ako nung naghihirap siya. Nasa paanan ako ng krus na malagutan siya ng hininga. Kadamay ko ay ng Marian na ilatan sa basang lupa ang bangkay niya. Samantalang kayo lahat, nandirito, takot na nagtatago. Kalabis na magpapakita siya sa akin at utusan niyang ihatid ko sa inyo ang magandang balita. Patay! Nabuhay! Kalokohan! Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng pako sa kanyang kamay. At may suot ang aking daliri. At may pasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Doon lang ako maniniwala. Sumainyo ang kapayapaan. Bakit nag-aalilangan pa kayo? Ikaw, Tomas. Tingnan mo ang aking mga kamay at paa. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Hawakan niyo ako at pagmasdan. Patawarin mo ako, Panginoon! Patawarin mo ako, Panginoon! Naniniwala ka dahil nakita mo ko. Mapalad ang naniniwala sa akin kahit hindi nila ako nakita. Kung paano sinugo ako ng Ama, ganun din naman, sinugo ko kayo.
Tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na ng akin. Ang hindi niya patawarin ay hindi nga pinatawad. Kayo ang naging saksi sa lahat. Ibinigay na sa akin ang kapangyarihan sa langit at sa lupa. Humayo kayo at ipangaral sa lahat ng bansa ang aking salita. Binyagan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.